What's up mga ka-Bernie? Kamusta kayong lahat? Meron lang po akong gustong i-share sa inyo, no? Lalo po doon sa mga graduating student po dahil malimit po ako makareceive ng private message regarding po sa nanghihingi sila ng advice, ng tips kung ano daw ba yung gagawin nila kasi kumbaga hindi sila well guided, no? Or hindi po nila alam kung ano ba yung path na tatahakan nila after their graduation. So para na rin po doon sa mga may same na scenario, kung kayo po ay naguguluhan pa or hindi niyo pa po masyado alam kung ano ba yung next step after graduation. So, tips and advice po sa inyo mga ka-Brainy is, syempre, unang-una po dyan is kunin natin yung lisensya. As much as possible po, after the graduation, no, kapag pwede na po kayo makakuha ng mga school documents, dahil matagal yung TOR at diploma, pwede po kayong kumuha ng certificate of graduation or certificate of completion. Patunay lang na natapos na po ninyo yung inyo pong mga subjects and yung buong course po ninyo para kayo po ay makapagsimula na makapag-process ng inyong application for your CAAP license po. Nandyan din po syempre na habang kayo po ay nagpo-proseso, hindi naman kaya ay nag-aantay ng schedule para sa inyo pong CAAP examination, ay magsimula na rin po tayo mag-apply, mag-send ng mga application po. Wag lamang po doon sa kumbaga kung kayo po ay graduate ng AMT or let's say avionics, wag lang po focus doon sa trabaho bilang mekaniko. Ang ibig ko pong sabihin is yes, yun yung goal natin syempre na maging ganap tayong mekaniko, pero i-try nyo rin pong magpasa ng application sa iba pang mga entry-level position na syempre related pa rin po sa aviation industry. Madalas ko pong nababanggit niya, no, na may other positions po na pwede kayong pasukan as your stepping stone, no? Ang goal kasi natin mga ka-Brain, lalo kapag tayo po ay fresh graduate, makapasok muna doon sa industry. At once nandun na po kayo, then syempre you work your way para nga po makapunta doon sa posisyon or maybe later on sa company talaga na gusto ninyong makapagtrabaho. So, ilan po yan sa mga dapat ninyong gawin. Kasama rin po dyan mga ka-Brain, madalas nga po namin nababanggit and I'm sure narinig nyo na ito ng paulit-ulit, is umattend po tayo ng mga trainings. Yung mga training po na ibinibigay, whether it is online, face-to-face. So, gawan po natin ng paraan kung may bayad man o hindi naman kaya, kung medyo hirap tayo sa schedule, ay gawan po natin ng paraan na maka-attend po tayo sa mga trainings na to. Lalo po yung mga trainings na regulatory requirement or yung mga safety-related training po. Dahil makakadagdag po yan sa credentials ninyo kapag kayo nga po syempre ay nag-apply ng trabaho. So, yun po mga ka-Bernie, no? Simulan natin sa lisensya. Habang nag-aantay sa lisensya, magsimula na po tayo mag-send ng mga application and then we try to attend po yung mga trainings para mas ma-equip po tayo ng knowledge and mas kumbaga kahit paano po ay mas madagdagan po yung credentials natin. Doon naman sa mga hindi pa tapos sa OJT or let's say for example gusto pang mahasa yung practical skill, no? In terms of OJT kasi madalas ang binibigay na on the job training po ng mga company para sa mga graduating lang or para doon sa mga may school requirement pa. So kung kayo po ay graduate na talaga, most likely baka hindi na rin po kayo entertain for OJT. So ang maganda po dyan is again, attend po kayo ng mga training. Kung makakuha po kayo ng training both theoretical and practical, malaking bagay po yan. And isa rin po ito sa madalas kong nababanggit ng mga ka-Brainy. Wag po kayong mahiyang magtanong or wag po kayong mahiyang lumapit doon sa mga kakilala ninyo or maybe use the social media para magtanong po, no, kung ano ba yung mga steps, ano ba yung mga next na pwede nyong gawin after graduation. Kasi kung kikim-kimin nyo lang po yan, no, sasarilinin nyo lang, hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, wala talagang mangyayari. Isa po sa dapat nating i-develop bilang isang mechanic or bilang nasa aviation is magkaroon po ng kusa sa pagtatanong. Kung hindi nyo pa po alam kung ano yung gagawin, confused ka, in doubt ka kung ano ba yung step na kailangan mong i-take or dapat mong i-take, magtanong po tayo. Walang masama kung magtatanong po kayo, no? I'm sure at meron pong tutulong at sasagot po sa inyo. So yun lang po mga ka-Bernie. Hopefully kahit paano nakatulong po ang video na to. And sa iyo po na graduating na or naghahanap na ng trabaho or nagpa-process ng lisensya, good luck po. I wish you nothing but the best, ka-Bernie. So yun lang po. Ingat po tayo lagi and God bless us all.